Kamusta? Ako si Dan. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasang hindi ko malilimutan, ang karanasan ko sa isang aswang. Taong 2010 noon, 15 anyos ako, nang mangyari ito sa probinsya ng lola at lolo ko, summer vacation, kaya pumayag si mama at papa na doon muna ako, pero mahigpit ang bilin ni mama. Huwag kang masyadong gagala, lalo na paggabi.at wag kung kani-kanino makipag-usap paulit-ulit niya itong paalala. Lunes ng madaling araw, hinatid ako ni Papa sa sakayan ng bus. Bago ako sumakay, mahigpit ang bilin niya. Anak, tandaan mo ang bilin ng nanay mo, huwag mong baliwalain. Tumango ako, opo, tay, alas 12 ng tanghali, nakarating ako sa bayan nila lola, kailangan ko pang sumakay ng tricycle papunta sa bahay mismo nila lola. Pagdating ko sa bahay, nakita ko agad si Lola Tere, nakaupo sa veranda. Lola, mano po, bati ko, o Dan. Ikaw pala, sino kasama mo, asan nanay at tatay mo? Busy po sa trabaho, Lola, ganun ba? Sige, kumain ka muna, mamili ka na lang ng ulam dyan. Matapos kumain, nahiga ako at nakatulog, maisingit ko lang about sa family namin. Dalawa lang kaming magkapatid, ako at si Ate Shirley. Si ate ay nasa abroad, pinalad at pinapaaral ng tito kong si Uncle John at asawa nitong si Tita Carol. Wala silang anak kaya inampun si ate. Si Papa, Erwin, ay isang engineer, at si Mama, Mila, naman ay head chef sa isang kilalang restaurant. Galing sila pareho sa may kayang pamilya. Balik tayo sa kwento. Pagkalipas ng ilang oras, nagising ako bandang alas 4 ng hapon. Paglabas ko ng kwarto, sinalubong ako ni Lolo Nestor. Kanina ka pa pala, Apo, opo, Lolo, sige, samahan mo ako, mamili tayo ng karne sa bayan at mga rekado. Sumakay kami sa kotse at nagtungo sa palengke. Habang namimili, may isang matandang babae ang sumenya sa akin. Dito ka na bumili, bulong niya. Lumapit ako at nagtanong kung magkano ang karne. Napangiti ang matanda at napansin ko na parang may ibinubulong. Bigla akong hinila ni Lolo palayo, at piningot ang tenga ko. Ikaw talaga, halika dito, hindi mo alam kung anong klase ang ibinebenta ng mga yan. Pero Lolo, mukhang sariwa naman yung karne, at mura pa. Basta, ako ang mamimili, sumunod ka lang. Habang bitbit ang sakit sa tenga, sumunod na lang ako. Pagka-uwi ng bahay, pasado alas 5 na, laking gulat ko nang biglang nagmamadaling nagbuhos ng asin si Lolo sa paligid ng bakuran, pati nasa bubong. Nagkibit-balikat lang ako, umupo ako sa veranda at pinanood siya. Si Lola naman ay kararating lang, galing sa pakikipagkwentuhan sa kapitbahay, medyo malayo kasi ang agwat ng bahay-bahay sa lugar na yun. Maya-maya, biglang nag-usap ng pabulong sina Lola at Lolo. Mabilis na nagsunog ng gulong si Lola, nagtaka ako, parang may kakaiba sa kilos nila, hindi nila ako halos pinapansin. Naglock si Lolo ng mga pinto at bintana, tinawag kami ni Lola. Kumain na tayo. Matapos kumain, sabi ni Lola, magpahinga ka na, isarado mo ng maigi ang bintana, kapag may narinig ka, huwag mong pansinin. Nagtataka man ako, sinunod ko na lang, bandang alas 10 ng gabi, may narinig akong kaluskos sa bubong, pati sa mismong bintana ng kwarto ko. Mainit ang pakiramdam, parang may kakaibang init na hindi kayang palamigin ng electric fan. Pinilit kong matulog, iniisip kong hindi naman makakapasok kung sino man yun, sementado ang bahay, yero ang bubong, pero walang kisame kaya rinig lahat ng galaw sa taas. Sa ikatlong araw ko roon, bigla akong nagkasakit, sobrang panghihina, hindi ako makakain, at hilo na parang umiikot ang paligid, ni makatayo, hindi ko kaya. Pagsapit ng gabi, muli kong narinig ang ingay sa bubong, may mahinang ungol, may pag-iingil. Dama ko ang tingin ko sa bintana, bukas ito, nakalimutan sigurong isarado ni Lola. At doon ko siya nakita, isang nilalang na maitim, mahaba ang tenga at buhok, labas ang matutulis na ngipin, at naglalaway, ang mga mata nito, pulang-pula, pilit itong pumapasok, ipinagkakasya ang sarili sa maliit na siwang. Napasigaw ako, nang malakas mabilis na dumating sina Lolo at Lola, si Lolo ay may dalang itak, si Lola may asin. Tinaga ni Lolo ang nilalang habang isinaboy ni Lola ang asin. Put-aragis kang aswang ka, humanda ka sa akin bukas sa palengke, sigaw ni Lolo. Umalis ang nilalang, yumanhil ng malakas, nakakapanindig balahibo. Dahil sa nangyari hindi na kami nakatulog matapos noon. Kinabukasan, dinalhan ako ni Lola ng almusal, tinanong ko kung nasaan si Lolo. Pumunta sa kabilang bayan, tinawag ang albularyo, sagot ni Lola.
Tanghali nang bumalik si Lolo kasama ang albularyo. Pagpasok pa lang ng pinto ay napamura ang albularyo at sinabing na markahan ng aswang ang apo niyo at siya ang gustong karnehin. Dali-dali pinahiran ako ng langis sa ulo habang nag-uusal ng dasal. Binigyan ako ng kwintas. Isuot mo to habang narito ka, proteksyon mo ito sa mga nilalang, sabi niya. Gama ng pakiramdam ko matapos noon. Sa kwarto, nagkwentuhan sina Lolo at albularyo. Wala na sa pwesto ang tindera sa palengke, wala rin sa bahay. Saan kaya nagpupunta yung aswang na yun? Napuruhan mo ba? Tanong ng albularyo. Oo, sa braso nga lang. Sapat na yun, may dasal ang itak mo. Baka hindi na makarecover ang aswang, o mamatay pa siya. Mula noon, naging maayos na ang lahat. Nakabangon ako at nakilala ko ang ilang kaibigan sa lugar. Doon ko rin unang nakita si Ara, isang magandang dalaga na nakatira sa bandang bukid malapit sa lupain ni Lolo. Hanggang dumating na ang araw ng pag-uwi ko, pasukan na, 4th year high school na ako. Masaya man akong nakauwi sa Maynila. Hinding-hindi ko malilimutan ang karanasang yon, ang gabi ng takot, ng kababalaghan, at ng una kong pagkikita sa isang nilalang na sa akala ko'y kathang isip lang.